Paano nga ba gawin ang 3D drawing na ito 2025? Sapagkat ngayon ay pagsalubong ng bagong taon para sa 2025, gumawa ako ng 3D drawing na ito. Panoorin kung paano gawin. Gamit ang lapis, pentel pen, coupon band, makapag-do-drawing na tayo. So, apat na number yung gagawin natin, 20, 25, 2, 0, 2, and 5. So, ganito ang gagawin natin. Gagawa tayo ng apat na box at dyan sa apat na box, dyan natin isusulat yung 2, 0, 2, and 5. 1 inch ang laki or lapad ng letra. Ang length naman ito ay 2 inches. Sundan nyo lang kung paano gawin. So, parang nagli-layout lang muna tayo. Matapos ko nga maisulat yung number 2, 0 naman itong kasunod. And number 2 again. At ang sunod, ang pinakalas ay itong 5. Para sa mga beginner, sundan nyo lang kung paano gawin para magkaroon kayo ng idea. Matapos ko nga maisulat yung 2025, gumawa tayo ng point dito sa bottom part ng ating coupon band. I-apply natin sa ating simpleng 3D drawing ang technique o paraan sa paggamit ng 1-point perspective. Palalabasin natin sa ating simpleng 3D drawing sa pamagitan ng 1-point perspective na ang 2005 nga na yan ay parang nasa itaas or nasa rooftop ng isang building. At ito nga ang sunod kong ginagawa, nilalagyan ko na siya ng shadow. At ganito nga yung basic na paraan na sa paglalagay nga natin ng shadow ay nagkakaroon ng volume ang ating dinodrawing. Basta sundan nyo lang kung paano ko siya ginagawa at makakagawa rin kayo ng sarili ninyong technique kung paano gawin ito. At ang sunod naman natin gagawin ay isi-shade natin ito. Kung napansin ninyo, yung shadow or yung pag-shade ko ay laging nasa right side at sa bottom part ng mga numbers. Yan talaga ang dapat na mangyari dyan. Imagine natin na yung araw ay nasa left side at sa kanyang mga sinag ay hindi natatamaan yung mga nasa right side kaya ito ay nagkakaroon ng shadow. At depende na rin yan sa inyong pagdodrawing kung saan ninyo ilalagay ang shadow. Pwede niyo itong mailagay sa top part ng inyong drawing, sa bottom part, sa right side, and sa left side. At para nga mas mabuhay, ma-enhance yung kulay ng shadow, para ma-emphasize talaga yung ating dinodrawing, gumamit tayo ng pentel pen o marker para mas makita at tumingkad yung shadow. Dahil dito, mas malinaw siyang tingnan. Mas kapansin-pansin at makikita yung bawat detalye ng ating dinodrawing. At sa paglalagay nga ng shadow ay palawakin natin yung ating imahinasyon sapagkat may mga pagkakataon talaga na nalilimutan natin lagyan yung ibang parts ng ating dinodrawing. At ito naman yung sunod nating gagawin. Itong mga numbers na ito, ang bawat numbers na ito ay magmimisto lang parang hollow blocks na pinatas. So gagawan muna natin ng mga linyang ganito. At sa paggawa nga ng ganitong linya ay siguraduhin equal yung mga pagitan. Depende rin yan kung i-apply natin yung perspective drawing. Depende rin sa dinodrawing. At ito nga, dito na ako sa part yung style kung papaano yung paraan ng pagdodrawing ng hollow blocks. Ganito lang ka simple, ganito lang ka basic. I-alternate lang natin yung paggawa ng linyang patayo. Pagmasdan nyo lang mabuti, sundan nyo lang kung paano ko ito ginagawa. Ito talaga yung isa sa napaka-basic na drawing. At ayan, natapos ko na nga yung number 2 at kailangang malagyan yung apat na number na yan. Ito namang mga linya ito na galing sa 1-point perspective. Hahatiin natin ito sa gitna at tatanggalin natin yung nasa bottom part kung saan nandoon yung point na pinagmulan ng mga linya. At ito nga yung parang gagawin nating isang building. Magmimisto lang isang building. Kung saan yung 2025 ay nasa rooftop ng isang building. Ito nga ay tatawagin na din natin na aerial view sapagkat kung titingnan natin para tayong nasa itaas ng mas mataas pa sa building na ito. Parang yung nakasakay tayo sa airplane, parang ganyan. Or pwede rin namang nandun tayo sa mas mataas pa na building sa kinatatayuan ng 2025. At i-erase naman natin ito. At ang sunod naman natin gagawin ay mayroon tayong ikakat na bahagi ng coupon band. Itong nasa may bottom part at saka itong nasa may left side. At bago ko nga ikat ang mga bahagi na ito ay isusulat na muna natin ang salitang Happy New Year. Bakit nga ba uunahin nating isulat ang mga salitang ito? Dahil dito sa natirang bahagi ng ating kinat ay gagawa tayo ng mga linyang patayo na kapag gumawa nga tayo ng mga linyang ganun, itong bahagi na aking sinusulatan ay magmimisto lang parang isang papel na sulatan or intermediate pad. Ito ay isa sa malaki ang naitutulong para ma-emphasize ang ating 3D drawing. At matapos ko ngang maisulat ang salitang Happy New Year, isusulat ko na rin ang aking channel, ang Kuya Eds TV 10. At matapos ko ngang maisulat ang mga ito, ngayon naman ay maglalagay na tayo ng mga linyang tuwid. Mga linyang tuwid na patayo na hindi tatamaan itong ating mga sinulat. Design ko lamang ito, pwede rin kayong gumawa ng sarili ninyong design na talagang mas mapapaganda pa ninyo. Ang ganitong style or design ay
ay isa lamang sa pagbibigay ng idea para sa mga gustong gumawa ng katulad nito. At ito na nga, kinakat ko na, at sa pagkakat naman ay huwag ninyong isasagad ang pagkakat. Katulad nga ng inyong nakikita. At sa ganitong paraan ng pagkakat ay mas makikita pa rin yung detalye ng ating ginawang drawing. At ito na nga, tapos na natin gawin, i-drawing ang 2025 Happy New Year. Flat ang papel na yan, pero yung 2025 ay parang ang nakapatong sa isang building. Ito ay dahil nga sa paraan ng pagdodrawing na naging 3D drawing. Makikita natin ang pagiging 3D drawing niya hindi lang dun sa paraan ng pagdodrawing, kundi sa pagbabago ng bawat posisyon sa paggamit natin ng camera, sa paglapit, paglayo at sa pag-ikot ng camera. At ito na nga, tapos ko nang gawin ang 2025 3D drawing. Isang maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Maraming salamat po sa panonood. Kayo po ay nanonood sa Kuya Ed's TV10 at Edsel Ferrer TV10. Like and share, follow me and subscribe.